Ako po si Leo at gusto ko lang ibahagi ang isa sa pinaka hindi ko makakalimutang pangyayari tungkol sa kumpare kong si Romy. Noong nakaraang taon, nagkayayaan kaming mag-inuman sa bahay nila. Mga alas 7 ng gabi nang magsimula kaming uminom sa terrace nila, malapit sa puno ng mangga. May dalawa pa kaming kaibigan na sumama, pero bandang alas 9, nagpaalam na silang umuwi. Kami na lang ni Romy ang natira. Habang nag-uusap kami, napansin ko na parang may tinititigan siya sa madilim na bahagi ng kanilang bakuran. Natanong ko siya, pero ngumiti lang at sinabi, "Pare, may mga bisita lang akong inaabangan." Akala ko lasing lang, kaya hindi ko na pinansin. Bandang alas 10 ng gabi, nagpaalam na akong umuwi dahil may pasok pa ako kinabukasan. Ayaw pa sana ni Romy pero sabi ko, "Pare, bukas na lang ulit." Naiwan ko siyang nakaupo sa terrace. Hawak ang bote ng gin at naangiting nakatingin sa dilim. Kinabukasan, nag-text ang asawa niya. "Pare, nandyan ba si Romy? Hindi siya umuwi kagabi." Nagulat ako. "Paanong hindi umuwi? Sa bahay mismo ninyo kami nag-inuman eh." Naghanap sila pati na mga kapitbahay, pero wala. 2 linggo kaming walang balita sa kanya. Hanggang isang araw, may natagpo ang bangkay sa ilog. 3 barangay ang layo. Si Romy. Suot niya ang parehong damit na suot niya noong huli ko siyang nakita. Pero ito ang hindi ko matanggap. Paano siya nakarating doon kung sa mismong bahay nila ko siya iniwan? At bakit may nagsasabing bago siya tuluyang mawala, may nakita raw silang lalaking naglalakad mag-isa sa kalsada, nakatingin sa malayo, na parang may kausap na hindi nakikita. Hanggang ngayon, kinikilabutan ako kapag naaalala yon. Ako po si Arnel. Isa sa pinaka hindi ko maintindihan ay ang tawag na natanggap ko mula sa kumpare kong si Joel. Gabi yon. Mahimbing na akong natutulog nang tumunog ang cellphone ko. Alas 2 ng madaling araw. Si Joel ang tumatawag. Dahil alam kong mahilig siyang magbiro, sinagot ko agad. Pero hindi biro ang narinig ko. Mahina ang boses niya. Parang hirap na hirap huminga. "Pare, tulungan mo ako. Naipit ako dito." Napasigaw ako. "Pre, saan ka ba?" Pero bigla na lang nawala ang linya. Tinawagan ko ulit siya pero hindi na niya sinasagot. Kinabukasan, nakatanggap ako ng balita mula sa isa naming kaibigan. Patay na si Joel. Naaksidente daw siya sa motor. Halos 1 oras bago ang tawag na natanggap ko. Nang silipin ko ang call log ng cellphone ko, malinaw na nakalista doon. 2:17 AM. Ngunit ayon sa investigasyon, 1:00 pa lang ng madaling araw nang maaksidente siya at idineklarang dead on arrival. Hindi ko alam kung paano ba nangyari ang ganun. Pero ang iniwan sa isip ko, baka yun ang huling paraan niya para humingi ng tulong sa akin. Ako po si Dennis at nais kong ibahagi ang isang karanasan ko tungkol sa kumpare kong si Mario. Sa totoo lang, matagal ko nang napapansin na kakaiba ang kilos niya. Tuwing gabi, umaalis siya ng bahay bitbit ang isang supot na puno ng mga kung ano-ano. Madalas ay hindi siya nagpapaliwanag kahit tinatanong ng asawa niya. Isang gabi, nagyaya siya ng inuman.
Dahil matagal na kaming hindi nagkikita, pumayag ako. Habang lasing na siya, bigla siyang nagsalita ng seryoso. Pare, huwag kang magtataka kung minsan may naririnig kang iyak ng bata sa likod bahay ko ah. Natawa ko. Akala ko kasi biro lang. Pero nang nakita ko ang mga mata niya, seryoso naman at parang may tinatago. Kinabukasan, dala ng matinding kuryosidad, sinilip ko ang bakuran nila habang wala siya. Nanlamig ako sa nakita. May altar na gawa sa bato. May kandila na itim at pula. Bote ng dugo ng manok at isang maliit na kabaong na kahoy. Napatakbo ako pa uwi. Nanginginig ang tuhod. Hindi ko masabi kahit kanino dahil baka hindi nila paniwalaan. Pero simula noon, tuwing daraan ako sa tapat ng bahay nila, naririnig ko ang parang iyak ng sanggol. Minsan, sa dilim, may boses na bumubulong. Hindi ko na siya kinausap mula noon. Ako po si Jun. Isa sa mga karanasan kong hindi ko malilimutan ay noong mamatay ang kumpare kong si Ruben noong 2019. Na-stroke siya, biglaan, natural. Bilang matalik na kaibigan at kumpare, pumunta ako sa burol. Punong-puno ang bahay ng tao. May kantahan, may naglalaro ng baraha, at may mga nagdarasal sa kabaong. Habang nakikipagkwentuhan ako sa mga tropa, napansin ko ang isang lalaking papalapit. Nakabarong siya, naangiti, at kumaway pa sa akin. Si paring Ruben yun. Napahinto ako. Sinuklian ko pa nga ng kaway eh. Pero nang lumingon ako sa kabaong, nandoon ang katawan niya, nakahimlay, malamig na. Napatulala ako. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko siya nakita. Lalo pang lumala nang mapansin kong may ibang tao ring nakatingin sa akin. Nagtataka kung bakit ako umakaway sa hangin. Pag-uwi ko, hindi ako nakatulog. At sa sumunod na gabi, habang nakahiga, may malamig na hangin na dumarampi sa pisngi ko. Sa salamin ng aparador, para bang may aninong nakatayo at pamilyar ang ngiti. Hanggang ngayon, naiisip ko, baka nagparamdam lang siya para magpasalamat. Pero sa tuwing naaalala ko ang ngiting yun, kinikilabutan pa rin ako. Ako si Berting. Mahilig kaming mag-inuman ng kumpare kong si Tomas tuwing Sabado. Pero isang gabi, bigla siyang nagyaya kahit Martes. Sabi ko, "Pre, may pasok pa ako bukas ha." Pero sagot niya, "Samahan mo na lang ako. Huling tagay na natin to eh." Nagtaka ako, pero sumama pa rin. Tahimik siya buong gabi. Hindi na siya kasing daldal ng dati. Panay lang ang tagay at panay ang buntong hininga. Pag uwi ko, mahigpit niya akong niyakap. "Salamat pare ha." Kinabukasan, nabulaga ako ng isang balita. Patay na raw si Tomas. Nalunod daw sa sapa bandang hating gabi. Nang kalkulahin ko, mismong oras na umuwi ako, ay siya palang oras ng pagkamatay niya. Kaya ang tanong ko hanggang ngayon, sino ang kainuman ko? Kahit anong pilit kong isipin, hindi ko maipaliwanag. Pero isang bagay ang malinaw. Natupad nga ang sinabi niya. Huling tagay na namin yun, na magkasama.